Kung isa kang arkitekto o mag-aaral ng architecture at tatanungin kita kung sino ang paborito mong arkitekto, malamang sa malamang sasabihin mo si Uncle Frank Lloyd Wright na gumawa ng The Falling Waters o Kaufman House, o kaya naman si Auntie Zaha Hadid na sikat sa kakaibang mga deconstructivist architectural character. Kahit sino pa ang favorite mo, sigurado akong nascan mo na ang isa sa mga libro ni Max Fajardo, George Salvan, o kaya naman si Sir Bannister Fletcher, o kaya kay D.K. Ching. Pero ni minsan ba, natanong mo kinilala mo man lang ang mga tao sa likod ng mga librong to? Aminin mo, di hamak na mas may naiambag pa sila sa pag-aaral mo ng arkitektura kaysa sa mga iniidolo mo. Kaya, dito sa Revive and Render, ikakwento ko sa iyo kung sino ba tong mga legendary na tao sa likod ng mga librong to. Dahil alam ko, tamad ka ring mag-research. Let's go! Bago ako magpatuloy, nais ko lang ipaalam na ang mga larawan sa video ay nakuha sa internet at pag-aari ng mga respective owners. Kaya kung may nais ipatanggal ang owner o kaya kapamilya nila, ay karapatan nila ito at ipasabi lamang sa akin. Nais ko lang ipakilala sa iba kung sino ba ang ilan sa mga legendary na taong humubog ng arkitektura sa Pilipinas. Unahin natin syempre ang mga lokal na sariling atin. Pag sinabing engineering o architecture books, isa sa pinakaunang papasok sa isip ng mga Pinoy student ang pangalang Max B. Fajardo Jr. Ayon sa ilang source sa Reddit, si Max B. Fajardo Jr. ay isang Bicolano architect mula sa Camarines Sur. Mula sa kanyang libro, nakalagay ang kanyang mga credentials bilang isang DPWH Region 5 board member, naging Vice President of Camarines Sur Third Electrical Cooperative Incorporated, naging Dean of the College of Architecture and Engineering sa University of Northeastern Philippines, Iriga City, isang practicing architect at contractor noong 1961 hanggang 1985, BS Architecture sa National University Manila at member ng United Architect of the Philippines. Kaya nagkakamali ka kung akala mo engineer si Architect Max B. Fajardo Jr. Kung nag-review ka man ng board exam o nag-estimate ng project dati, malamang nabuksan mo yung mga libro o PDF niya tulad ng Planning and Designer's Handbook, Simplified Construction Estimate, Project Construction Management, Plumbing Design and Estimates, at meron pang iba. Dito mo matututunan kung paano mag-compute ng materials, mag-plan ng proyekto, at syempre, paano mag-design at magtayo ng building. Hanggang ngayon, kahit bagong henerasyon na ng mga architect at engineers, ang pangalan pa rin ni Architect Fajardo ay hindi nawawala. Kasi naniniwala rin naman ako na ang wisdom niya ay timeless. Kumbaga, isa ito sa OG ng mga archibook sa Pilipinas. Ngunit syempre, hindi mawawala ang mga nagsasabing maraming issue daw at di accurate ang libro. Ay, malamang kasi 1980s pa ang mga librong ito. At itong mga librong ito ay pundasyon na panimula natin sa pag-aaral ng arkitekto. Hindi naman mali ang nasa libro. Maintindihan mo naman siguro na ito ay old school, pero dito pa rin magsisimula ang lahat. Di ka naman pwedeng mag-AutoCAD o SketchUp agad nang hindi nagsisimula ang gumamit ng lapis, di ba? Isunod naman natin si George Salinda Salvan. Si Architect George S. Salvan ang may akda ng maraming reference book na ginagamit sa architecture school sa bansang Pilipinas. Mula sa kanyang libro, nakalagay ang kanyang credentials bilang licensed architect. First and lone graduate ng BS Architecture sa St. Louis University Baguio noong 1963. Naging instructor sa parehang school noong 1965 hanggang 1969. Assistant Professor sa Baguio Colleges Foundation noong 1980 hanggang 1988 o University of the Cordilleras ngayon. Past President ng UAP Baguio Chapter sa taong 1982 hanggang 1983 at marami pang ibang achievements. Meron siyang mga classics tulad ng Architectural Character in the History of Architecture, Architectural Building Materials, Architectural Utilities 1 and 2, at iba pa. Ang cool dito kay Architect Salvan, na ginawa niyang Filipino-friendly ang mga architectural concepts. Hindi yung puro Western examples, kundi yung swak sa climate natin, culture, at construction style. Parang sinasabi niya, pwede tayong gumawa ng maganda at world-class na design kahit nakatsinelas ka at may bitbit kang tabo. Kaya sa totoo lang, ang mga aklat ni Architect Salvan ay naging backbone ng mga local architects
Simple, praktikal at may pusong Pinoy sa bawat pahina. Naalala ko pa nga, yung History of Architecture. Naku, kung nakita mo lang yung kay Bannister Fletcher, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mong basahin yung kay Architect Salvan. Ngayon naman, lumipat tayo palabas ng bansa. Kasi syempre, hindi rin pwedeng kalimutan ng mga international authors na ginagamit din ng mga mag-aaral ng arkitektura. Kung may isang author na laging hinahanap ng halos lahat ng architecture students, walang iba kundi si Francis Dickham Ching o D.K. Ching. Si Architect D.K. Ching ay pinanganak sa Honolulu, Hawaii. Natanggap niya ang Bachelor of Architecture degree sa University of Notre Dame noong 1966 at naging professor sa US. Naging rockstar siya sa mundo ng architecture education dahil sa mga hand-drawn illustrations niya. Noong nagtuturo siya sa Ohio University, ang unang klase na kinuha ni Architect D.K. Ching ay isang architectural graphics course. Bilang isang professor na may kakaibang paraan ng pagtuturo, naiintindihan niya ang kahalagahan ng graphics at visual aids sa pagpapahayag ng impormasyon. Dahil dito, ginamit niya ang pagguhit bilang pangunahing paraan ng pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Ayon sa kwento, tuwing gabi bago ang klase, si Architect D.K. Ching ay gumagawa ng mga draft at hand-lettered notes na kanyang ipinapapotocopy para i-share sa lahat ng estudyante. Sa pagtatapos ng taong academic year 1974 at 1975, nakabuo si Architect D.K. Ching ng mahigit 400 pages na materials mula sa kanyang mga lectures. Ang mga lecture notes na ito ay naging sikat sa university dahil sa linaw at pagiging maikli ng mga paliwanag nito. Hindi nagtagal, pinakilala ang mga lecture notes na ito sa isang publisher sa New York. Sa loob ng 3 linggo, masusing nagtrabaho si Architect Ching gamit ang kanyang mga material. Nag-design siya ng 128 pages sa puting bond paper gamit ang lead pencil. At ang mga scans ng pages na ito ang nagsilbing unang libro ni Architect Ching nang mapublish ito noong 1975 na may title na Architectural Graphics. Ang astig, no? Marami pa siyang kilalang mga libro tulad ng Form, Space and Order, Building Construction Illustrated, A Global History of Architecture, at marami pa. Ang style niya kasi parang minimalist pero loaded sa information. Kahit isang drawing lang niya, ramdam mo na agad yung logic at art ng design. Kaya sa mga students na hirap sa theory at aminadong asado sa visual aids, madalas maririnig mo, i-check mo sa libro ni D.K. Ching, meron doon. At syempre, hindi mawawala sa listahan ng makapal na libro na Sir Bannister Fletcher's A History of Architecture. Naku, puro pictures lang tinitignan ko dito. Kahit buong buhay ko ata basahin to, di ko matatapos yung libro na yan. Natanong mo rin siguro minsan, bakit sobrang kapal at kinaya bang gawin ng isang tao yan? Well, ang totoo dyan, magamang arkitekto na Fletcher ng London, United Kingdom ang gumawa ng libro. Sila Sir Bannister Fletcher Sr. at Bannister Fletcher Jr. Sila yung OG historians ng architecture. Noong 1896, hindi siguradong taon to ha, inilabas nila ang legendary book na A History of Architecture on the Comparative Method. Kumbaga, sila ang naglatag ng buong timeline ng architecture, mula sa pyramids of Egypt hanggang sa mga skyscraper ng modern times noong panahon nila. Lahat yan, nasa libro nila yan. Meron pa silang tinatawag na Tree of Architecture, isang diagram na nagpapakita kung paano nag-evolve ang architectural styles mula sa bawat sibilisasyon. Ang crazy, no? Parang it sounds familiar. Pero balik tayo. Literal na yun ang family tree ng lahat ng architectural styles sa mundo. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang Fletcher's History Book bilang pangunahing reference sa architectural history. Kung gusto mong maintindihan ang roots ng design, itong legendary book na ito yung ultimate reference mo. Kung tutuusin, iba-iba man ang panahon, iba-iba man ang style o wika ng mga libro, iisa lang ang goal ng mga author ng mga librong to, ang magturo at magbigay ng kaalaman. Mula kina Fajardo at Salvan na nagbigay ng local na identity hanggang kina Ching at Fletcher na nagturo ng global perspective. Lahat sila may isang paniniwala na ang arkitektura ay hindi lang tungkol sa mga gusali, kundi tungkol sa tao, kultura at buhay. At ngayon, kung may hawak kang kopya ng mga libro nila at ikaw naman ang nagdidisenyo sa susunod na obra, tandaan mo, yung lapis na ginagamit mo, yan din ang ginagamit nila para ituro sa atin kung paano buuin ang isang maayos na mundo.
Kaya sa susunod na mapupuyat ka sa plates o project mo, isipin mo lang, ginagawa mo rin yung parehong ginagawa nila noon. Nagtatayo ka rin ng kasaysayan.